Mayong araw, abala ang mayamang babae sa pamimili sa isang luxury fashion store sa Maynila. Paglabas pa lamang niya sa pinto, agad siyang naging target ng isang sniper. Tinutok ng killer ang kanyang baril sa ulo ng babae. Ngunit dahil sa isang empleyada na naglalakad sa kanyang harapan, kaya ang empleyada ang tinamaan ng bala. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang personal na bodyguard ng babae at agad siyang pinrotektahan. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang tubig mula sa fountain sa plaza, bumuo ng isang harang ng tubig na humarang sa paningin ng sniper. Kasabay nito, lumitaw ang isang lalaking may suot na salamin at agad na sinamahan ng babae upang protektahan siya. Nang mapagtanto ng killer na nabigo ang kanyang plano, lumipat siya sa paggamit ng isang machine gun at tinarget ang isang lawas ng gasolina upang lumikha ng pagsabog na papatay sa babae. Gayunpaman, nakita ng lalaki ang bawat kilos ng killer. Muling sinamantala ang pagbuhos ng fountain, hinila ng lalaki ang babae patungo sa kanyang sasakyan. Dahil pagmamayari ito ng isang mayamang babae, may pambihirang bulletproof ang sasakyan. Sa huli, patagumpay silang nakatakas mula sa sentro ng lungsod patungo sa isang tahimik na lalawigan. Doon muling tinanong ng babae ang lalaki kung sino siya. Nauutan na sinabi ng lalaki na isa lamang siyang simpleng nagdaraan. Ipinahayag niyang aksidente lamang na masaksihan ang pag-atake at nagpasya siyang iligtas siya. Ngunit siyempre, hindi naniwala si Wansu sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, napilitan siyang magkunwaring nagtitiwala sa lalaki. Ilang sandali pa, natapos ng lalaki ang pagkumpuni ng sasakyan at natuklasan pa niya ang isang tracking device na nakatago rito. Nang makita ito, gumawa siya ng palusot na sila ay sinusubaybayan kaya hindi pa sila maaaring bumalik sa lungsod. Subalit, hindi madaling marinnan si Wansu. Humiling siya na makahiram ng telepono ng lalaki upang subukan ang kanyang reaksyon. Nang subukan niyang tawagan ng pulis, muling gumawa ng dahilan si Duyon. Sinabi niyang may mga espiya sa loob ng pulisya na maaaring humadlang sa kanya. Pagkatapos nito, dinala niya si Wansu sa kanyang bahay. Salungat sa inaasahan ni Wansu, hindi marangya ang bahay ni Duyon. Isa lamang itong simpleng tahanan na may ordinaryong kasangkapan. O isang karaniwang bahay lamang ito. Ang talagang nagpakalma kay Wansu ay ang pagbibigay ni Duyon ng kanyang telepono. Hinayaan pa niya malaya itong gamitin upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Iniwan din siya ng lalaki sa sala at nagtungo sa banyo upang maligo. Ipinakita ng kilos na ito na wala siyang balak bihagin si Wansu. 10 minuto ang lumipas, lumabas si Duyon na basa pa ang katawan. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan kay Wansu. Napansin niyang hindi pa ginagamot ang sugat ng lalaki, kaya kusa siyang lumapit upang ito ay gamutin. Matagal nang hindi siya nakarapit ng ganito sa isang lalaking hindi ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng maaaring iniisip ni Wansu, na napiling magalan si Duyon at iniabot lamang sa kanya ang isang basang pera upang linisin ang dumi sa kanyang mukha. Ang kanyang maginoo at maingat na mga kilos ang nagpalapit sa kanila. Nang marinig ni Wansu na nais siyang dalhin ni Duyon sa embahada, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang pagkadismaya. Ilang sandali pa, dumating din sa embahada ang vice-presidente ng kumpanya na siya ring asawa ni Wansu. Gayunpaman, anuman ang itanong ni Yongguk, nanatili pa rin ang malamig na ugali ni Wansu. Hindi siya nagpakita ng reaksyon hanggang sa itanong ng pinuno ng security team ang tungkol sa isang saksi. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating ang team leader. Matapos tapusin ang kanyang pahayag, tahimik na umalis si Duyon. Ngunit nang makita ng team leader ang pirma sa ulat, nagulat siya. Napag-alaman niyang hindi lang basta isang junior sa security unit si Duyon, kundi isang talento na matagal na niyang gustong kunin. Sa katunayan, nagkasundo na silang magkita 2 araw bago ang insidente. Ngunit ngayon, nagkita sila muli sa isang kaso ng asasinasyon. Napakahirap ipaliwanag ng pagkakataong ito. Samantala, sa kabila ng pagtuto ng kanyang asawa, nagsagawa ng press conference si Wansu. Sa harap ng media, matibay niyang idineklara na siya ay naging target ng mga kaaway dahil sa kanyang gawain pangkawanggawa. Gayunpaman, hindi siya natatakot at determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ng publiko. Ngunit parehong nagalit si Yongguk at ang tagapangulo ng pamilya na siya ring biyanan ni Wansu. Sa matinding dali, binasak pa ng biyanan ang TV at matinding pinagalitan si Wansu. Kinabukasan, lumalo si Wansu at ang kanyang asawa sa isang pampamilyang pagtitipon. Sila ay kilalang kilala sa mataas na lipunan dahil hindi lang tagapagmana ng conglomerate si Yongguk, kundi itinuring din siyang perpektong asawa ng maraming babaeng Koreano. Samantala, si Wansu ay hindi lang isang kampiyon sa golf kundi isang kilalang pinagtropo rin. Maginang isang pinuno ng tribo ay nagbigay ng donasyong 500 bilyong won para sa kanya. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtitipon, binigyan ng tusong sulyak ni Hipag si Yongguk at palihim silang lumabas ng venue ng magkasama. Sa kabila ng pagtatangkang pigilan sila ng pinuno ng security team, sinabi ni Yongguk na kailangan lang niya ng 5 minuto. Ngunit makalipas lamang ang 3 minuto, lumapit sa kanya ang anak ng kanyang kapatid at sinabing namimiss nito ang kanyang ina at inaantok na. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Wansu na lumabas upang hanapin ito. Sinubukan siyang pigilan ng pinuno ng security team ngunit nabigo. Wala siyang nagawa kundi magtalaga ng bagong bodyguard upang sundan si Wansu sa paambang baka mawalan ng kontrol ang ginang ng conglomerate. Gayunpaman, ang lugar ay tahanan ng mga pamilya ng conglomerate, kaya't maaari lamang magpantay ang mga bodyguard sa labas. Pagpasok ni Wansu sa silid, agad niyang naramdaman ang init ng atmosfera. Nang buksan niya ang ilaw, bumungad sa kanya ang isang maselang eksena sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang hipag. Nang subukang magpaliwanag ng hipag niya, simpleng sagot lang ni Wansu, hindi sila dapat nahuli. Ipinahiwatig nito na alam niyang makikipagkita ang kanyang asawa sa maraming ibang babae. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang hipag at tinanong kung matagal na ba itong alam ni Wansu. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang galit sa kawalan ng kakayahan ng dalawa na unawain ang sitwasyon. Maraming mamamahayag sa labas.
Hindi ba nila iniisip ang reputasyon ng pamilya? Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para sa paliwanag. Nang umabot na ang party sa bahagi ng pagsasayaw, hinarap ni Wansu ang magduming kamay ng kanyang asawa at walang pag-aalinlangan itong hinawakan. Sa gitna ng paghanga at palakpakan ng mga bisita, umiti ang mag-asawa at lumakad patungo sa dance floor. Isinayang nila ang isang perpektong sayaw ng isang kuwarang mag-asawa. Pagkatapos ng party, pinindot ni Wansu ang doorbell ng silid ng kanyang biyenan. Gaya ng inaasahan, ang kanyang hipag ang nagbukas ng pinto. Sa harap ng kanyang biyenan, ang tagapangulo ng conglomerate, naging malinaw ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang babae mula sa kanilang postura. Mariing inutusan ng biyenan ang kanyang anak na umalis. Bagaman ayaw ng hipag, sumunod siya. Nang silang dalawa na lang ang natira, tumigil si Wansu sa pagpapanggap. Lumingon siya at tumiretso sa bar upang magbuhos ng alak para sa sarili. Sa galit, hinagis ng kanyang biyenan ang isang pahayagan sa kanya. Agad namang gumanti si Wansu sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang baso ng alak at tinalid ang lahat ng iba pang baso sa bar sa sahig. Sa nakita niya, lalong nag-alab sa galit ang kanyang biyenan. Tinanong ni Wansu kung ano ang problema at sinabihan itong magsalita na. Sinagot siya ng matanda na narinig niyang alam na ni Wansu ang tungkol sa relasyon ni Yongguk at ng kanyang hipag. Matalim na sumagot si Wansu, alam na yun ang biyenan, hindi ba? Lumabas na ang mismong biyenan niya ang nag-utos sa hipag na akitin si Yongguk upang mahuli ni Wansu. Pagkatapos noon, aasahan niyan si Wansu mismo ang mag-high ng diborsyo. Sa sandaling mangyari ito, gagamitin ng matanda ang prenuptial agreement upang makuha ang buong kontrol sa isang subsidiary ng conglomerate. Bago pumanaw, pinagkatiwala ng dating chairman kay Wansu ang pinakamahalagang subsidiary. Ngayon, kahit gusto ng biyenan niyang kunin ang anuman mula rito, kakailanganin pa rin niya ang pahintulot ni Wansu. Sa kabila ng panlabas na kalmado, si Wansu ay nilunod na lamang ang kanyang lungkot sa alak ng pribado. Pinaalis pa niya ang lahat ng kanyang mga bodyguard. Habang siya ay hindi na maayos makalakad dahil sa epekto ng alak, dumating si Duyon, ang bagong bodyguard, sa tamang sandali. Dahil sa malaking agwat ng kanilang estado, ayaw ni Wansu na hawakan siya ni Duyon. Ngunit nang pumasok siya sa elevator, tila wala namang balak si Duyon na sumunod sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang pinto ng elevator, pinindot ni Wansu ang buton upang muling buksan ito at sinenyasan si Duyon na pumasok. Bagaman nag-aalangan, sumunod si Duyon sa kanya papya. Inihatid niya si Wansu hanggang sa kanyang silid. Kung sinadya man ni Wansu o talagang lasing siya, nahulog niya ang lahat ng hawak niya habang hinahanap ang susi ng kanyang silid. Nang makita ito, wala nang nagawa si Duyon kundi isandal siya sa pader at pulutin ang keycard para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Wansu kung dapat na lang ba niyang patulugin si Duyon sa kanyang silid na yung tabi. Nang hindi sumagot si Duyon, inulit niya ang alok at muling tinanong kung gusto ba nitong matulog kasama niya. Dahil sa walang pakialam na tugon ni Duyon, pumasok si Wansu sa silid ng may panghihinayang. Pagkatapos, nagkunwari siyang nadapa upang akitin si Duyon na pumasok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaglag ang keycard sa labas. Sa parehong oras, naiinis na rin si Yongguk at nagpasya siyang puntahan si Wansu habang lasing. Sa sandaling iyon, tinulungan ng bodyguard si Wansu na sumandal sa pader. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata at nagkatinginan ng matindi. At nang tila malapit na nilang nampasan ng limit, biglang kumatok ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad, maayos pa rin ang kanilang kasuotan. Akma nang bubuksan ni Duyon ang pinto nang bigla siyang hinilan ni Wansu at sinenyasan na manahimik. Agad na napansin ni Yongguk ang keycard na nakakalat sa sahig. Naniliw na siya upang pulutin ito, biglang lumitaw ang pinuno ng mga bodyguard at inabot ang keycard. Matapos tulungan si Yongguk sa pagkuha sa keycard, tumayo ang pinuno ng mga bodyguard sa harap ng pinto upang harangan siya. Matapos umalis si Yongguk, tahimik na ipinasok ng pinuno ng security team ang keycard sa puwan ng pinto. Hindi tiyak kung nalaman niya ang sikreto ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Wansu sa kama na nakapagtulog habang lumabas naman ng silid ang bodyguard. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanyang kasuotan. Kinabukasan, kailangan na nilang bumalik sa South Korea. Habang nasa biyahe, hindi nag-usap ni minsan sina Wansu at Duyon na hindi man lang nagkatitigan. Bilang asawa ng isang tagapagmana ng conglomerate, nakatayo ang kanilang pangunahing villa sa gilid ng bundok. Mahigit 10 minuto ang biyahe mula sa pangunahing tarangkahan patungo sa mismong villa.
Bilang bagong bodyguard, hindi lamang inilagay si Duyon ng pinuno ng security team sa basement na pinakamalapit sa hagdan, kundi ipinalagay rin siyang personal na bodyguard ni Wansu. Hindi malinaw kung ito ay sinadya o nagkataon lamang. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, aksidenteng nalaglag ni Duyon ang isang picture frame kung saan may nakatabong memory card. Bigla niyang naalala ang kanyang kaibigan na bago bawian ng buhay ay matuwid pang sabihin ang dalawang salitang Amerikato. Posible kaya nito ang dahilan ng pagkakasampot at pagkamatay ng kanyang kaibigan. Dali-daling isinaksak ni Duyon ang memory card sa kanyang tablet. May 3 video lamang sa loob nito. Walang inat niyang pinanood ang isa sa mga video. Ito ay isang surveillance footage ng kanilang estate. Habang pinifast forward niya ang video, biglang lumitaw ang isang lalaki. Ito ay ang dating chairman ng conglomerate. Marami ang nagtatanong tungkol sa misteryosong pagkamatay nito, at ngayon, napagtanto ni Duyon na ang kanyang kaibigan ay pinatay dahil sa footage na ito. Samantala, patapos matuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa, nanatiling kalmado si Wansu nang harapin ang kabit nito. Nalaman ni Wansu ang tungkol sa pagtataksil mula pa noong unang dinala ng babae ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Ang unang pagkikita ni Wansu at ng kanyang hipag ay naganap hindi pa man nagtatagal matapos ang kanilang kasal. Mula noon, kinailangan ni Wansu na tiisin ang lahat at isilang ang isang anak para kay Yongguk. Kung hindi lamang namatay ang kanilang anak sa isang aksidente habang nag-isking, hindi sana lumayo ng gusto ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi inakala ni Wansu na ganito katindi ang determinasyon ng kanyang hipag na gawin ang kanyang posisyon. Hindi lang siya nabigong kumbinsihin itong manirahan sa ibang bansa, kundi natuklasan din niya ang isang napakalaking lihim. Tinanong siya ng kanyang hipag kung alam ba niya kung bakit siya pinakasalan ni Yongguk, dahil nagkakilala sila habang gumagawa ng gawain pangkawang-gawa. Di niyang inakala na umibig sila sa isa't isa sa unang pingin. Subalit, isiniwalat ng kanyang hipag na noong panahong iyon, hindi lang siya ang kinakasama ni Yongguk, may isa pa siyang kasintahan na kilala ng publiko. Ngunit, namatay ang kasintahan ito dahil sa drug overdose. Bilang resulta, napilitan si Yongguk na pumunta sa Africa upang ligawan si Wansu, na noon ay kilala bilang charity angel, upang muling mabuo ang kanyang reputasyon. Ang ikinagulat ng kanyang hipag ay ang kawalan ng anumang reaksyon mula kay Wansu matapos marinig ang lahat ng ito. Wala ni bakas ng pagkabigla o pagdadalamhati sa kanyang mukha. Dahil dito, tinanong siya ng kanyang hipag kung balak ba niyang makipagdiborsyo. Ngunit siyempre, hindi basta-basta ipagkakaloob ni Wansu ang gusto nito. Hindi nasiyahan ang kanyang hipag, kaya nagtungo ito sa kanyang biyenan at isiniwalat ang lahat ng nalalaman. Matapos makinig, nanahimik sandali ang kanyang biyenan at nag-isip. Pagkatapos ng lahat, hindi naman niya dinala pabalik sa bansa ang kanyang manugang at apo upang protektahan ang laki ng pamilya, kundi upang mapaalis si Wansu. Ngunit na yung nabigo ang kanyang plano, itinaboy niya ang kanyang manugang at agad na tinawagan ang kanyang abogado. Matapos makumpirma ang relasyon ng bata sa kanilang pamilya, agad niyang iniutos sa abogado na maghanda para sa isang opisyal na piktorya ng pamilya, sabay sabing tatapusin na niya ang lahat kinabukasan. Kinabukasan, maingat na inihanda ang lugar para sa family photo session. Habang inaayusan siya ng makeup artist, nakaramdam si Wansu ng matinding lungkot. Wala ni isa sa kanyang paligid ang maaaring makatulong sa kanya, at sa sandali niyon, ang tanging nais niya ay may makakausap na mapagkakatiwalaan. Pagdating niya sa lugar ng piktorya, nakita niya ang bata na nakaupo sa isang upuan. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon, nais ng kanyang biyenan na opisyal na tanggapin ang kanyang hipag at ang anak nito bilang bahagi ng pamilya. Lumingon siya kay Yongguk at nakita niyang nakatingin ito sa kanya nang may mapanuksong ngiti. Agad siyang lumapit sa kanyang biyenan at tinanong ito. Dahil ba sa hindi niya hinayaang gamitin ng matanda ang pera ng grupo, kaya kailangan nitong gawin pampubliko ang usapin pampamilya. Sa kanyang pagkagulat, biglang iniba ng biyenan ng usapan at binanggit ang yumaong anak ni Wansu. Anya, si Wansu mismo ang pumili na hindi ipaalam sa publiko ang pagkamatay ng kanilang anak. Sa halip, sinabi niya na sa ibang bansa ito upang mag-aral. Ngayon, ayon sa kanyang biyenan, ito na ang perpektong pagkakataon upang palitan siya. At dulot na matinding pagkasuklam kay Wansu ang mga salitang iyon. Hindi lang nais ng kanyang biyenan na kilalanin ang bata bilang bahagi ng kanilang pamilya, kundi gusto rin itong siya mismo ang magpanggap na ina ng bata. Ano man ang mangyari, kailangan kunan ng larawan ang pamilya sa araw na ito. Walang magawa si Wansu kundi maupo sa harap ng kamera na may manupot na ekspresyon. Ang higit pang nagpatibay sa kanyang determinasyong lumaban ay ang desisyon ng kanyang biyenan na ilipat ang bata sa silid ng kanyang yumaong anak. Inutusan pa nito ang mayordomo na itapon ang lahat ng gamit ng kanyang anak.
Pagaman nais lang ni Wansu na mapag-isa, ang sakit at galit na kanyang nadama ang nagtulak sa kanya upang magmaneho ng napakabilis. Paglabas pa lang niya ng pinto, muntik na siyang makasalasa. Sa kabutihang palad, dumating si Duyon sa tamang oras. Wala siyang sinabi at basta na lamang sumakay sa sasakyan. Kahit ilang beses siyang pinalayas ni Wansu, nagkunwari itong hindi niya naririnig. Ang tungkulin niya ay protektahan si Wansu. Iginiit ni Wansu na gusto lang niyang mapag-isa. Sinagot siya ni Duyon na maaari naman siyang magpanggap na hindi siya naroon na mag-isa ng talaga siya. Masasabi niyang ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang ginang at isang bodyguard. Walang nagawa si Wansu kundi magkompromiso. Sa katunayan, wala namang nangyari noong gabing iyon. Gayunpaman, matapos siyang 3 beses tanggihan ni Duyon sa isang gabi, nais na siyang tanggalin ni Wansu. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan si Duyon na ibunyag ang kanyang tunay na dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kaibigan ay pinaslang ilang buwan na nakalipas. Ang pumatay dito ay siya ring nagtangkang paslangin si Wansu noong nakaraang araw. Pagaman nabigo ang asasinasyon, tiyak na hindi pa rito nagtatapos ang panganib. Dahil dito, pinili ni Duyon na protektahan si Wansu, hindi lang dahil sa tungkulin kundi bilang paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Sinabi niya kay Wansu na manatili ito sa kanyang tabi mula ngayon. Ipoprotektahan niya ito. Pinupad ni Duyon ang kanyang pangako. Ngunit nang makita niyang tinatapik ni Wansu ang buhangin sa kanyang mga paa, bigla siyang lumubod at pinunasan ito gamit ang kanyang panyo. Ang aksyong ito ay malinaw na lumampas sa dapat na hangganan. Kaya nang makabawi si Wansu sa kanyang ulirat, agad niyang pinaalalahanan si Duyon na manatili sa kanyang papel bilang isang bodyguard. Ngayon, hindi nais ni Wansu na bumalik sa bahay ng kanyang biyenan, kundi sa isang villa sa bundok. Subalit, pagkahinto nila ng sasakyan, nakita nilang nasa loob na si Yongbok. Sa sandaling iyon, napansin din ni Yongbok ang pagiging malapit ni Wansu at Duyon. Kaya nang makapasok si Wansu sa loob, hindi inaasahan sinabi ni Yongbok na gusto niya magkaroon sila ulit ng anak. Idinagdag pa niyang mahal niya ito. Ngunit, syempre, agad siyang tinanggihan ni Wansu. Sinabi niyang kahit matamis ang mga salita, kailangan isaalang-alang ang sitwasyon at tamang pagkakataon. Ang ginagawa ni Yongbok ay wala kundi isang kahihiyan sa kanyang sarili. Dahil dito, sinubukan pa ni Yongbok na pilitin si Wansu. Nang masaksihan ito, agad na sumugot si Duyon upang pigilan si Yongbok. Ang aksyong ito ay hindi dapat ginawa. Si Yongbok pa rin ang vice presidente ng korporasyon. Si Duyon ay isa lamang bodyguard. Wala siyang karapatang makialam sa alitan ng mag-asawa. Sa kabutihang palad, agad na sinabi ni Wansu na gusto niyang umalis. Dahil dito, naiwasan ni Duyon na mapagbuhatan ng kamay ni Yongbok. Gayunpaman, patapos ang insidenteng ito, malinaw na ipinakita ni Yongbok ang kanyang selos kay Duyon. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, napilitan si Wansu na bumalik sa bahay ng kanyang biyenan. Matapos ang isang gabi ng malalim na pag-iisip, sa wakas ay gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nais niyang ipakalat ang chismis na may ibang babae ang vice-presidente at may anak itong 10 taong gulang. Kinabukasan, na-discover ng biyenan ni Wansu na si Duyon ay isang malakas na kalaban na makipag-sparring ito sa kanya sa judo. Ito ang unang pagkakataon na ng 5 tao. Noon, kahit gaano kalakas ang isang binata, wala pang kahit sino ang nakatagal sa isang suntok niya. Dahil ang biyenan ni Wansu ay may pinakamataas na antas ng kasanayan sa judo sa buong South Korea, ikinagulat ng lahat ng bodyguard ang maging resulta. Hindi inaasahan na sa halip na magalit ang chairwoman, inanyayahan pa niya si Duyon na lumapit. Sa mga ekspresyon ng iba pang bodyguard, halatang hindi si Duyon ang unang bodyguard na ginugulo niya. Hindi ito inintindi ni Duyon. Agad niyang itinulak palayo ang chairwoman. Ngunit sa halip na mainis, mas lalong natuwa ang matanda. Hiniling niyang regular siyang mag-ensayo kasama si Duyon. Matapos niyang palayasin ang kanyang assistant, hindi niya napigilan ang sarili na samyuhin ang pabango sa manggas ni Duyon. Ngunit biglang naglaho ang kasiyahan niya nang makita ang isang partikular na larawan. Ang babaeng suot ang parehong kasuotan niya sa litrato ay walang iba kundi ang kanyang manugang na si Wansu. At sa isang napakalaking pagkakataon, si Duyon din ang personal na bodyguard ni Wansu. Bago pa man niya magawang alisin si Duyon, biglang pumasok ang kanyang assistant dala ang isang kadimbal-gimbal na balita. Ang impormasyong ito ay mas ikinagulat pa niya kaysa sa nakapasang magkatulad na kasuotan nila ni Wansu. Napagdaraman niya may kabit ang kanyang panganay na anak at maibunyag na ang pagkakakilanlan ng kanyang anak sa labas. Huli na para maitago ito. Napapalibutan na ng mga reporter ang kanilang bahay. Nang makita ito, mabilis na pinarurot ni Yongbok ang sasakyan at pumalis. Tulad ng inaasahan ni Wansu, ang unang taong nilapitan ng kanyang hipag upang humingi ng tulong ay siya.
Mariin iginiit ng hipag na kailangang ayusin agad ni Wansu ang sitwasyon. Gusto pa nitong magpatawag si Wansu ng isang press conference upang ipahayag na hindi siya ang namagaw ng asawa ng iba. Hindi nagpakita ng interes si Wansu habang pinakikinggan ang kanyang hipag. Sa sandaling iyon, pinawag siya ng kanyang biyenan upang pag-usapan ang solusyon. Ngunit bago pa man siya makapasok, mabilis na sumingit ang hipag niya. Walang pakundangang umupo ito sa isang upuan, dahilan upang agad siyang paalisin ng kanyang biyenan. Tinanong ng hipag kung bakit siya pinalayas ng kanyang biyenan. Bago umalis, pinayuhan pa niya ang kanyang biyenan na hayaan si Wansu na magsagawa ng isang press conference. Matapos mapaalis ang hipag, pinayuhan sila ng abogado na manatiling tahimik. Sinabi niya na sa paglipas ng panahon, maaaring manimutan ang lahat. Ngunit hindi papayag si Wansu na maupo lamang at hayaang isakatuparan nila ang kanilang plano. Pinalabas niya ang balitang ito hindi lang dahil gusto ng kanyang biyenan na makilala ng pamilya ang bata, kundi dahil nais din itong maging ina si Wansu ng bata. Kaya pagkalabas ni Wansu mula sa silid ng kanyang biyenan, agad niyang inutusan ang kanyang assistant na ihanda ang press conference. Itinakda ang oras nito sa susunod na araw. Ngunit ang assistant ay isa ring tauhan ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nang makapwesto na ang lahat ng mamamahayag, dinala ng biyenan si Wansu upang ipakilala sa ibang mga sosyalita. Sa kabutihang palad, naihanda na ng bodyguard ang lahat ng maaga. Nang magpaalam si Wansu na pupunta siya sa banyo, agad siyang dinala ni Duyon sa press conference. Sa parehong oras, nalaman ng kanyang biyenan na umalis na siya. Mabilis nitong binuksan ang telebisyon. Laking gulat niya nang makita si Wansu na sinasagot ang mga tanong tungkol sa kumakalat na chismis. Mariin itinanggi ni Wansu ang mga balita, sinasabing hindi ito totoo. Dahil dito, nagkaroon ng kabuluhan sa loob ng bulwagan. Karamihan sa mga mamamahayag ay naniwalang nagsisinungaling siya. Ngunit matapos ang sunod na pahayag ni Wansu, biglang natahimik sa ibang mga sosyalita. Sa kabutihang palad, naihanda na ng bodyguard ang lahat ng maaga. Nang magpaalam si Wansu na pupunta siya sa banyo, agad siyang dinala ni Duyon sa press conference. Sa parehong oras, nalaman ng kanyang biyenan na umalis na siya. Mabilis nitong binuksan ang telebisyon. Laking gulat niya nang makita si Wansu na sinasagot ang mga tanong tungkol sa kumakalat na chismis. Mariin itinanggi ni Wansu ang mga balita, sinasabing hindi ito totoo. Dahil dito, nagkaroon ng kabuluhan sa loob ng bulwagan. Karamihan sa mga mamamahayag ay naniwalang nagsisinungaling siya. Ngunit matapos ang sunod na pahayag ni Wansu, biglang natahimik ang lahat. Ipinaliwanag ni Wansu na ang batang tinutukoy ng lahat ay hindi anak ng kanyang asawa, kundi anak ng kanyang yumaong biyenan. Ang bata ay anak ng dating chairman, isang taong kilala ng lahat. Nang makita ito ng kanyang biyenan, labis itong nagalit. Samantala, itinatuwa naman ng kanyang asawa ang nangyari. Ngunit ang higit na nagdusa sa sitwasyong ito ay ang hipag niya. Kahit pa hindi siya ganoon katalino, mabilis niyang napagtanto na siya pala ang naging karida ng isang 70 anyos na lalaki, at siya ngayon ang nasa kalagayan ni Wansu noon. Pagka-uwi nila, hindi pinansin ni Wansu ang mga pagsubok ng kanyang hipag na ipakita ang kanyang impluwensya. Sa halip, diretsyo niya itong binala sa isang hanay ng mga silid. Mahigpit niyang binalaan ang hipag na mula ngayon, limitado lamang siya sa kwartong iyon. Hindi siya maaaring sumabay sa mga oras ng pagkain ng pamilya. Ginawa ito ni Wansu upang lubos na maunawaan ng kanyang hipag ang kanyang tunay na kalagayan. Bagaman mukhang nakamit ni Wansu ang isang matinding tagumpay, sa kaloob-looban niya ay labis siyang nahihirapan. Sa kabutihang palad, palaging sumusunod ang kanyang bodyguard tuwing siya ay tumatakbo. Ginamit ni Wansu ang pagkakataong ito upang ilabas ang kanyang saloobin. Napag-alaman na ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niya makipagdiborsyo ay hindi dahil sa pagkapit sa kayamanan ng pamilya. Bago mamatay, hiniling ng dating chairman na ilagay niya ang kanyang fingerprint sa isang tablet. Nagmakaawa itong magtiis siya hanggang sa dumating ang tamang panahon na magagamit niya ang fingerprint na yon. Sa panahong ito, anuman ang mangyari, hindi siya dapat makipagdiborsyo. Gayunpaman, hindi sinabi ng dating chairman kung kailan niya maaaring gamitin ang fingerprint. Dahil sa respeto sa panghapong binitiwan sa namayapa, itinagpilitan ni Wansu na huwag makipagdiborsyo. Matapos mailabas ang kanyang saloobin, nakaramdam ng ginhawa si Wansu. Ngunit nang ipatawag siya ng kanyang biyenan, muli siyang nanlulong. Tinanong siya ng kanyang biyenan kung alam niya na ang kanyang ina ay ikinulong sa isang hindi matatag na mental hospital. Isa itong liblib na ward. Walang duda na ang tanging taong maaaring gumawa nito ay ang kanyang sariling kapatid. Ngunit malinaw na ang biyenan niya ang nasa likod ng utos na ito. Kinabukasan, sa pagtubay ng kanyang kapatid, nagtungo si Wansu sa isang ospital sa kabundukan. Mukhang ang kanyang inalamang ang pasyente roon. 3 nurse at 3 gwardiya ang naka-assign sa kanya. Habang papalapit si Wansu sa silid ng kanyang ina, nanatili sa labas ang kanyang bodyguard. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa silid, napasigaw siya ng malakas. Sa kabila ng kanilang kahirapan, palaging pinilit ng ina ni Wansu na magsanay siya ng golf. Upang mapadala ang anak sa Amerika para makipagkompetensya, namutang pa ito na may matataas na interes. Dahil dito, napadpad si Wansu mag-isa sa isang banyagang bansa. Pagkalipas ng 10 taon,
ginamit niya ang malaking tagumpay sa mundo ng golf. Ngunit patapos niyang matanggap ang kanyang gantimpala kasama ang kanyang assistant, bigla siyang hinarap ng mga namumulekta ng utang. Ang kanyang ina ay inaresto dahil sa pagkakautang dulot ng pagsusugal. Pakiramdam ni Wan Su ay para siyang nakakulong. Sa loob ng 10 taon, kumita siya ng hindi bababa sa 10 bilyong won. Ngunit lahat ng iyon ay nawaldas ng kanyang ina sa pagsusugal. At tapos bayaran ang mga utang gamit ang kanyang premyo, napagpasyahan ni Wan Su na putulin ang ugnayan sa kanyang ina at ipangakong idodonate ang lahat ng kanyang kinikita sa hinaharap. Hanggang sa masangkot sa isang iskandalo ang kanyang asawa. Kinailangan niya magtungo sa Afrika upang habulin si Wan Su. Hinangaan si Wan Su bilang isang charity angel at ginamit siya ni Yongguk upang maisalba ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi papayagan ng kanyang makapangyarihang biyenan na magkaroon si Wan Su ng anumang negatibong imahe. Palihim itong nakipagsabuatan sa kapatid ni Wan Su upang ipasok ang kanyang ina sa isang hindi matatag na mental hospital. Ngayon, sa binit ng kamatayan ang kanyang ina, ibinunyag na ng biyenan ang kinaroroonan nito kay Wan Su. Ngunit nang sa wakas ay muling nagkita sina Wan Su at ang kanyang ina, patay na ito. Sadya pang mag-ayos ang kanyang biyenan ng isang mahalagang pulong pangnegosyo kinabukasan upang hindi siya makadalo sa nibin ng kanyang ina. Nang maprotesta si Wan Su, tinapot siya ng kanyang biyenan. Kung mabibigo ang kasunduan, siya mismo ang ikupulong doon, katulad ng ginawa sa kanyang ina. Dahil dito, napilitan si Wan Su na pumayat. Habang ang kanyang kapatid ay nag-cremate sa kanilang ina, si Wan Su naman ay nakaupo sa isang marangyang hotel kasama ang kanyang biyenan, gumaganap ng isang palabas sa harap ng ama ng kanyang nakababatang bayaw. Sanay sa paglaban sa pagsubok, hindi madaling supilin si Wan Su. Nang hapong iyon, pumunta siya sa tirahan ni Duyon at hiniring na ihatid siya sa libin ng kanyang ina. Bulag sa pagmamahal, hindi lamang dinaniwala ni Duyon ang mga pagbabawal ng chairman, kundi tinanggal din ang tracking device sa sasakyan. Maging ang kanyang cellphone ay iminungkahi niyang patayin. Kaya sa sandaling umalis sila ng villa, nagulo ang buong pamilya at agad nilang sinimulan ang paghahanap sa dalawa. Tumaan sina Wan Su at Duyon sa lumang bahay niya upang bulitain ang nakaraan. Dito, niyakap ni Duyon si Wan Su. May isang taong kumuha ng litrato nito at agad itong ipinadala sa kanyang biyenan. Bagaman hindi sila nagpalipas ng gabi sa labas, pagbalik nila sa villa, ipinaalam ng security guard kay Duyon na gusto siyang makausap ng chairman. Alam ni Duyon na nakagawa siya ng bulo pero wala na siyang magawa. Pagkapasok pa lang nila, agad siyang binugbog ni Yongguk at iniutos sa team leader na tandalin siya sa trabaho. Pagkasabi nito, hinarap niya si Wan Su at nang makita niyang wala itong reaksyon, lalo siyang nagalit. Siya ang pinakamakapangyarihan pero nanahimik ang biyenan at dinala ang pinuno ng security team sa opisina. Alam niyang kukontrahin ni Wan Su ang pagpapatanggal kay Duyon kaya lihim niyang iniutos sa team leader na sundin ang kagustuhan ni Wan Su. Ito ang tusang paraan ng pinuno ng pamilya. Upang mapanatili si Duyon, sinampal pa niya si Yongguk. Ngunit ang tunay niyang layunin ay itulak sina Wan Su at Duyon sa kanilang hangganan. Hanggang sa tuluyan ng mapahiya at mapalaya si Wan Su sa pamilya. Hindi niya ito maaaring ipaalam kay Yongguk kaya gumamit siya ng ibang dahilan. Sinabi niya na kulang sa siyang magalit. Siya ang pinakamakapangyarihan pero nanahimik ang biyenan at dinala ang pinuno ng security team sa opisina. Alam niyang kukontrahin ni Wan Su ang pagpapatanggal kay Duyon kaya lihim niyang iniutos sa team leader na sundin ang kagustuhan ni Wan Su. Ito ang tusang paraan ng pinuno ng pamilya. Upang mapanatili si Duyon, sinampal pa niya si Yongguk. Ngunit ang tunay niyang layunin ay itulak sina Wan Su at Duyon sa kanilang hangganan. Hanggang sa tuluyan ng mapahiya at mapalaya si Wan Su sa pamilya. Hindi niya ito maaaring ipaalam kay Yongguk kaya gumamit siya ng ibang dahilan. Sinabi niya na kulang sa tiwala sa sarili ang kanyang anak at natatakot itong maagaw ng isang bodyguard ang kanyang asawa. Ipinag-utos niyang humingi ng tawad ang team leader kay Duyon sa ngalan ni Yongguk. Ngunit si Wan Su ay hindi basta-basta pumapayag na apihin. Kaya niyang mamuhay sa ilalim ng pamamahala ng kanyang biyenan at pangasiwaan ang pinakamahalagang korporasyon. Kinabukasan, 2 tawag lang ang ginawa ni Wan Su, ngunit patagumpay niya may isakatuparan ang isang patalastas sa kosmetiko. Nang ipalabas ito sa malawakang media, dumating ang nakababatang bayaw at ang kanyang asawa upang tanungin si Wan Su kung sinadya niya ito. Lumabas na ang hapunan noong gabi niyon na inorganisa ng kanyang biyenan kasama ang ama ng kanyang nakababatang bayaw ay may layuning pag-usapan ang paglulunsad ng bagong linya ng pampaganda. Ngunit isang araw bago ang opisyal na pagpapalabas ng produkto, biglang na ipalabas sa lahat ng media ang patalastas ni Wan Su. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng mamimili at nagdulot ng pagkalugi ng daan-daang bilyong won sa kumpanya ng ama ng kanyang nakababatang bayaw. Dumating si Yongguk ng biglaan. Nagsimula na ang tunay na labanan sa kapangyarihan. Diretsong tinanong ng nakababatang bayaw si Wan Su kung bakit niya iyon ginawa. Nang marinig ni Yongguk na tinawag siyang pantay ng kanyang nakababatang kapatid, agad siyang pumakpang upang ipagtanggol si Wan Su. Sa kabila ng kabuluhan sa kanyang pribadong buhay, hindi ipinakita ni Yongguk na siya ay mahina nang harapin ang mga isyong ito. Ang pagtatanggol niya kay Wan Su ay lubos na ikinainis ng kanyang nakababatang hipat. Agad niyang ibinunyag ang isang lihim ng pamilyang mayaman. Lumabas na siya pala ang orihinal na naipagkasundong na pangasawa ni Yongguk. Gayunpaman, dahil sa iskandalo nito, napilitan siyang pakasalan ang nakababatang kapatid ni Yongguk upang maipanatili ang koneksyon ang kanilang pamilya. Samantala, ang lihim na kasintahan ng nakababatang kapatid ay nagnanais na maging bahagi ng pamilyang mayaman. Kaya't sinadya niyang ipanganak ang anak ni Yongguk.
Ngunit hanggang doon lang ang naging kaugnayan nila. Kung isasama pa ang relasyon ng biyenan, lumabas na ang nakababatang kapatid ay anak pala nito sa isang abogado. Matagal nang alam ni Yongguk ang lihim na relasyon ng kanyang ina. Nang makita niyang halos makipagsuntukan siya sa nakababatang kapatid para protektahan si Wansu, labis itong itinagalit ng kanilang ina. Kinabukasan, matapos tapusin ni Wansu ang kanyang charity work, biglang sumunod sa kanya ang maraming drone. Sa kabutihang palad, isang pusa ang biglang lumitaw sa kalsada. Dahil dito, napilitang umiwas ang mga sasakyan at siyang nagdulot ng pagtataranta kay Wansu. Hindi nasiyahan si Doyon sa sitwasyon, kaya agad niyang pinalitan ang magmamaneho. Sa kanyang madalas na pakiramdam, napansin niya agad na may kakaiba ng malap ang mga drone. Kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, isang bihasang driver si Doyon. Nagawa niyang iwasan ang kalahati ng mga bala at ginamit pa ang isang tulay upang sirain ang dalawang drone. Gayunpaman, dahil sobrang nakatuon ang pansin niya sa banta mula sa himpapawid, hindi niya napansin ang paligid ng sasakyan. Bigla silang hinatake mula sa gilid at ilalim. Sa sandaling iyon, ang babaeng assassin, na hindi iba kundi ang malapit na bodyguard ng chairman ng conglomerate, ay tumigil sa pagkontrol sa mga drone. Upang matiyak ang pagkamatay ni Wansu, lumapit siya upang suriin ang sasakyan. Matapos makumpirmang walang malay ang lahat, kalmado siyang umalis. Ngunit sa kanyang paglayo, biglang nagkamalay si Doyon. Sa kabila ng kanyang mga sugat, agad siyang bumalik sa likuran upang sagipin si Wansu. Sa huling saglit bago sumabog ang sasakyan, tinakpan niya si Wansu ng kanyang katawan. Ngunit tinamaan siya ng mga piraso ng bakal sa likod, dahilan upang mawalan siya ng malay sa ibabaw ni Wansu. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang tama ng bakal at hindi nito nasira ang aninong mahalagang organo. Samantala, ang babaeng bodyguard sa itaas ng gusali ay nasaksihan ang buong pangyayari. Agad siyang nakabuo ng bagong plano ng asasinasyon. Nang makita niyang isinugod si Doyon sa intensive care unit, agad niya itong sinundan. Sa sandaling umalis ang lahat ng nurse, tinangka niyang tapusin si Doyon. Ngunit biglang lumitaw si Yongguk. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Doyon, tila hindi man lang napansin ang babaeng bodyguard. Pagkahalong emosyon ang bumalot kay Yongguk habang nakaharap ang lalaking 2 beses nang nagligtas sa buhay ng kanyang asawa. Ang pagiging malapit ni Doyon at Wansu ay nagdulot ng pagkailang kay Yongguk. Gayunpaman, umalis siya nang hindi kumikilos. Matapos niyang madiyak na walang tao sa paligid, sinubukan ng babaeng bodyguard na bumalik upang patayin si Doyon, ngunit napansin niyang may kamera mismo sa itaas niya. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, pansamantala niyang isinantabi ang kanyang plano. Kasabay nito, inimbitahan ng hepe ng pulisya sa mountain villa ng pamilya ng conglomerate. Ang sumalubong sa kanya ay si Abogado Han, ang kasintahan ng biyenan ni Wansu. Ngunit taliwas sa masayang ekspresyong inakala ni Abogado Han matapos ang aksidente ni Wansu, labis na galit ang chairman. Naginitnit siya dahil may isang tao na lumampas sa kanyang kapangyarihan. Ipinagutos niya sa hepe ng pulisya na agarang mahuli ang salarin, anuman ang halaga, at siguruhing hatulan ito ng kamatayan. Gayunpaman, si Abogado Han ang naghatid sa hepe palabas. Sa pamamagitan ng malabo at papanlinlang na pahayag, sinadya niyang bigyan ng maling kabulugan ang sinabi ng chairman na para bang gusto lamang nitong makahanap ng isang panakip-butas. Ipinahiwatig niya na dati nang nakatanggap ng banta si Wansu mula sa isang ekstremistang grupo at tiyak na konektado ang salarin sa grupong iyon. Bagaman hindi madaling tukuyin ang tunay na salarin sa karaniwang paraan, palihim namang nagsasagawa ng sariling investigasyon si Doyon. Pagkagising niya mula sa pagkaka-ospital, agad siyang pumunta sa isang dating kasamahan sa pulisya upang hilingin ang surveillance footage mula sa crime scene. Samantala, si Yongguk ay palihim din nagsagawa ng kanyang sariling pagsisiyasat. Gamit ang kanyang posisyon bilang vice presidente ng conglomerate, nagpadala siya ng 50 katao upang suriin ang mga surveillance camera magdamag. Walang duda na mas mabilis at mas epektibo ang kanyang pamamaraan kaysa sa pagsisikap ni Doyon. Ngunit bago pa man matuklasan ng alinman sa kanila ang pagkakakilanlan ng salarin, biglang nagpakita si Wansu sa dormitoryo ni Doyon. Tinanong siya ni Doyon kung bakit siya naroon, itinuro na may mga surveillance camera sa paligid. Sumagot si Wansu na tanging ang mayor tumo lamang ang may access sa footage at wala ito roon sa oras na iyon. Ito ang unang beses nilang pagkikita mula nang lumabas sila ng ospital. May hinala si Wansu na ginagamit ng chairman ng conglomerate ang kanyang subsidiary upang maglaban ng presidente ng conglomerate. Nagpadala siya ng 50 katao upang suriin ang mga surveillance camera magdamag. Walang duda na mas mabilis at mas epektibo ang kanyang pamamaraan kaysa sa pagsisikap ni Doyon. Ngunit bago pa man matuklasan ng alinman sa kanila ang pagkakakilanlan ng salarin, biglang nagpakita si Wansu sa dormitoryo ni Doyon. Tinanong siya ni Doyon kung bakit siya naroon, itinuro na may mga surveillance camera sa paligid. Sumagot si Wansu na tanging ang mayor tumo lamang ang may access sa footage at wala ito roon sa oras na iyon. Ito ang unang beses nilang pagkikita mula nang lumabas sila ng ospital. May hinala si Wansu na ginagamit ng chairman ng conglomerate ang kanyang subsidiary upang maglaban ng pera. Kaya naman hiniling niya kay Doyon na tulungan siyang makuha ang mga lihim na dokumento mula kay Abogado Han. Ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig na lalo pang naging malapit ang kanilang ugnayan matapos ang mga kamakailang pangyayari.
Kinabukasan, gamit ang surveillance cameras, nakumpirma ni Duyon na wala si Abogado Han sa bahay nito. Pumunta siya sa bahay ng abogado, ngunit wala siyang code upang mabuksan ang pinto. Wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa kusina upang kunin ang fingerprint ni Abogado Han mula sa isang basong ginamit nito. Nagkataon namang may carving machine sa dormitoryo ni Duyon. Mabilis siyang gumawa ng guantes na may fingerprint ni Abogado Han. Matagumpay siyang nakapasok. Gayunpaman, hindi lang fingerprint ang kailangan upang mabuksan ang ligtas na kahon, kundi pati isang code. Kaya pinalis ni Duyon ang kanyang relo at inilagay ang isang maliit na kamera sa loob nito na direktang nakatutok sa safe. Ang hindi niya inaasahan ay may isang taong palihim na nagmamasid sa lahat ng kanyang kilos, ang babaeng bodyguard. Agarang iniulat niya ito kay Abogado Han. Gayunpaman, kahit mabilis na bumalik si Abogado Han, huli na ang lahat dahil nakaalis na si Duyon. Kagad na sinuri ni Abogado Han ang safe at natuklasang buo pa rin ang mga laman nito. Napapuntong hininga siya sa ginhawa, naniniwalang walang kinuha si Duyon. Ngunit nang mapatingin siya sa kabinet ng alak, napansin niyang magulo ito. May matinding obsesyon si Abogado Han sa kaayusan, kaya't anumang bagay na hindi maayos ay problema para sa kanya. At totoo nga, nawala ang libro ng mga account ng Tycoon Corporation. Kasabay nito, habang ipinapakita ni Duyon ang ledger kay Wan-Su, biglang sumugod ang isang grupo mula sa opisina ng taga-usid ng Seoul. May dala pa silang search warrant na nagpapatunay na may taong nagsiset up sa kanila. Walang anumang butas ang mga account ng conglomerate, ngunit sinadya ni Duyon na dalhin ang lihim na ledger doon. Kapag nakuha ng opisina ng taga-usig ang mga dokumentong ito, walang dudang ang pamilya ni Wan-Su ang pagbabayarin. Makalipas ang ilang sandali, agad na kumilos si Abogado Han. Nagpakita siya ng faking ebidensya ng isang manapik na relasyon sa pagitan ni Wan-Su at Duyon. Inilalagay si Wan-Su sa isang mahina at depensibong posisyon. Pagkatapos, pinagsalitan niya ang chairman na nagsabing wala siyang pakialam kung pinagtaksilan ni Wan-Su ang kanyang anak dahil bilang isang babae. Naunawaan niya ito ng gusto. Ang mas kapansin-pansin ay ang katapangan ni Wan-Su na hayaang napawin ng kanyang bodyguard ang dokumento. Sa ilalim ng investigasyon ng kumpanya, kaya tiyak na si Duyon ang utak sa likod nito. Pinigito, sinubukan ni Wan-Su na ipaliwanag na wala pang sapat na oras si Duyon upang magsumbong sa pulisya. Ngunit mahusay na dinamit ni Abogado Han ang kanyang pananalita upang magtanim ng pagdududa kay Duyon. Tinanong niya kung talagang pinagkakatiwalaan ni Wan-Su si Duyon, binabalaan siyang mag-ingat upang hindi mahulog sa kanyang patibong. Dahil bago pa lamang silang magkakilala, nagsimulang mag-alinlangan si Wan-Su. Pagkatapos, binigyang diin ng chairman na nagtapos si Duyon sa Akademyang Pampulisya na may natatanging karangalan na nagpapatunay na siya ay matalino at may kakayahan. Sa pagkakataong ito, ang pag-aresto lamang sa kapatid ni Wan-Su ang magiging matibay na ebidensya. Hindi niya dinakip si Wan-Su dahil mayroon pa siyang halaga na maaaring pagsamantalahan. Tumayo si Wan-Su at idineklarang pupunin niya ang ledger para kay Abogado Han. Gayunpaman, hindi kailanman hahayaang ipasa ni Abogado Han ang ledger sa chairman. Kaya pagkakaalis pa lamang ni Wan-Su, agad siyang nakipagkita sa nakababatang hipag ni Yonggo. Siya ay matagal nang naimpluwensyahan ni Abogado Han dahil sa kanyang kasakiman at pagiging tuso na palaging nagnanais na maging pinakamatandang manugang ng pamilya. Nang marinig niya ang balita tungkol sa investigasyon sa kapatid ni Wan-Su, agad niya itong ipinaalam sa mga mamamahayag. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa investigasyon sa kapatid ni Wan-Su sa lahat ng media outlets, dahilan upang bumagsak ang presyo ng mga stocks ng kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag ng biyenan ni Wan-Su ang isang shareholder meeting upang pag-usapan ang mga paraan upang maresolba ang krisis. Gayunpaman, bilang mga tauhang walang boses, wala silang maisip na anumang epektibong solusyon. Sa huli, kinailangan nilang umasa kay Abogado Han. Iminungkahi niyang lumikha ng isang mainit na paksa upang ilihis ang atensyon ng publiko, partikular na sa pamamagitan ng pagsapubliko ng relasyon ni Wan-Su sa kanyang bodyguard. Di nagtagal, dinala ni Abogado Han si Wan-Su upang makipagkita sa chairman. Sinabi niyang kailangan kumuha ng inang larawan si Wan-Su kasama ang kanyang asawa upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa iskandalo ng kanyang kapatid. Ipinaalam ni Abogado Han kay Wan-Su na maaari siyang pumunta roon kasama ang kanyang bodyguard dahil may asikasuhin pa si Yonggo at maaaring mahuli ito ng kaunti. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon sina Wan-Su at Duyon na magkasama ng mas matagal. Bagamat tila kakaiba ito kay Wan-Su, hindi siya nagpakita ng pag-aalala o takot. Ito ay dahil sa kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi, nalaman niyang may isang lihim. Ang lahat ng pondo mula sa illegal na transaksyon ay nailipat na sa account ng chairman. Ibig sabihin, kahit na iniimbestigahan ang conglomerate, hindi magiging scapegoat ang kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam ang tunay na layunin ni Abogado Han, kaya pinili nilang manahimik at obserbahan ang sitwasyon. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa isang villa sa Busan upang kumuha ng mga larawan. Habang nasa daan, nang dumaan sila sa lighthouse, nais ni Duyon na makapagpahinga si Wan-Su. Pinahinto niya ang sasakyan. Biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan upang lumipad ang scarf ni Wan-Su. Agad itong ninabol ni Duyon at mainat na ibinalik sa kanya.
Dahil sa romantikong kilos na ito, mas lalong maparapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam na may isang lihim na kamera na nakatago at nagre-record ng lahat. Ang may hawak ng kamera ay ang bodyguard ng chairman. Ngunit hindi siya naroon sa utos ng chairman. Ipinadala siya ni abogadohan. Ang tunay niyang misyon ay bahagi ng isang malagim na pakana. Kinagabihan, palihim na pumasok sa bila ang babaeng bodyguard. Bagamat alerto si Duyon, napakalaki ng bila at misteryosong nawala ang ibang mga bodyguard. Nang mapansin niyang may aninong gumagalaw sa loob ng bahay, huli na ang lahat. Sa harap mismo ni Wansu lumitaw ang nakamaskarang bodyguard. Sa kabutihang palad, mabilis na pinuha ni Wansu ang isang malapit na unan na puno ng balahibo upang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras si Duyon upang sumaklolo. Matapos utusan si Wansu na tumakas sa bintana, sumugod si Duyon upang makikamera ay ang bodyguard ng chairman. Ngunit hindi siya naroon sa utos ng chairman. Ipinadala siya ni abogadohan. Ang tunay niyang misyon ay bahagi ng isang malagim na pakana. Kinagabihan, palihim na pumasok sa bila ang babaeng bodyguard. Bagamat alerto si Duyon, napakalaki ng bila at misteryosong nawala ang ibang mga bodyguard. Nang mapansin niya may aninong gumagalaw sa loob ng bahay, huli na ang lahat. Sa harap mismo ni Wansu lumitaw ang nakamaskarang bodyguard. Sa kabutihang palad, mabilis na pinuha ni Wansu ang isang malapit na unan na puno ng balahibo upang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras si Duyon upang sumaklolo. Matapos utusan si Wansu na tumakas sa bintana, sumugod si Duyon upang makipaglaban sa bodyguard. Dahil sa kanyang niksi, siya ang punong nakanamang. Ngunit bigla niyang inilabas ang isang nakatagong sandata at malubhang masugatan si Duyon. Balak na siyang patayin ng babaeng bodyguard. Ngunit naalala niya ang utos ni abogadohan. Dapat palabasin na si Duyon ang may kasalanan sa pagkamatay ni Wansu. Kaya pa siyang umalis muna siya. Samantala, sinamantala ni Duyon ang pagkakataong iyon upang bumangon muli. Sa huli, nauwi ang kanilang habulan sa dauman kung saan tanging isang yate lamang ang nakadaong. Nagtago si Wansu sa loob ng tabi ng bangka, habang ang babaeng bodyguard ay agad na sumunod sa kanya. Kailangan lang nitong yumuko upang makita si Wansu. Nang mapagtantong wala na siyang matatakasan, walang pag-alinlangang tumakbo si Wansu papasok pa sa kaloob-looban ng cabin hanggang sa nakahanap siya ng matatabuan sa loob ng isang banyo. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa itaas. Pag tinala niya, halos hindi siya makahina sa takot na makita ang babaeng bodyguard na nakatayo sa isang marupok na tabla. Dahil sa kakaibang disenyo ng yate, tuluyang na-trap si Wansu. Nang mawala ng malay si Wansu, alam ni Duyon na hindi na siya maaaring magpatumpik-tumpik pa. Kumuha siya ng isang armas mula sa hapagkainan at sumugod sa bodyguard. Alam niyang kung patatagalin pa niya ito, maaaring mawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Patapos ang matinding labanan, nagawa ni Duyon na makalamang. Ngunit sa halip na agad pabagsakin ng bodyguard, sinubukan muna niyang alisin ang maskara nito. Sinamantala ito ng bodyguard upang makawala mula sa kanyang pagkakahawak. Muling sumubod si Duyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, nagsimulang lumaban pabalik ang bodyguard, dahilan upang hindi na makaiwas si Duyon. Sa huli, inipon ni Duyon ang natitira niyang lakas at isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa babaeng bodyguard sa dagat. Sa puntong ito, halos 30 minuto na ang lumipas mula nang siya ay masugatan at masyado na siyang maraming dugo ang nawala. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan at wala na siyang lakas upang maiatid si Wansu pabalik sa dalampasigan. Sa kritikal na sitwasyong ito, nagpasya siyang kalasin ang lubid ng yate at patapuhin ito papalayo sa pampang sa pag-asang darating ang rescue team kinabukasan. Ilang sandali pa, bumagsak si Duyon sa loob ng cockpit. Tuluyang nawalan ng malay. Samantala, humarap ng mabilis sa internet ang balitang may lihim na relasyon si Wansu sa kanyang bodyguard. Ngunit sa halip na questionin ang kanyang asawa, direct na sumugod si Yongkook sa opisina ng kanyang ina. Ipinilit niyang malaman kung bakit nito pinausig si Wansu at bakit niya sinisira ang kanilang pamilya. Tinanong niya kung ganoon na lang ba ang kagustuhan nitong mapawalang bisa ang kanilang kasal. Lumabas na ang nasa likod ng iskandalo ay walang iba kundi ang kanyang sariling ina. Kahit pa hinarap siya ng kanyang anak, ginamit pa rin ito ang pagiging ina bilang panganakliran, ngunit agad siyang kinuligsan ni Yongkook. Mariin niya ipinahayag na hindi niya hihiwalayan si Wansu at hindi ito kasing peke ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nabunyag ang isang lihim mula pagkabata. Nasaksihan ni Yongkook ang pakikiapid ng kanyang ina kay abogadohan. Wala itong pakialam sa presensya niya, kaya tuluyang bumuho ang paniniwala niya sa pag-ibig. Hanggang sa nakilala niya si Wansu habang gumagawa ng charity work sa Africa, at doon niya natutunang may mabubuting tao pa rin sa mundo. Kahit noong inalok niya ito ng kasal gamit lamang ang isang singsing na yari sa kahoy, masaya pa rin itong tinanggap ni Wansu. Gayunpaman, dahil sa isang pagkakamali na gawa niya, nawala ang kanilang anak bago pa ito ipanganak. Mula noon, naging malamig si Wansu sa kanya. Sa kabila nito, nanatili lamang si Yongkook sa tabi niya ng tahimik. Tuwing nahaharap si Wansu sa matitinding pagsubok, siya ang pinakanapabahala para rito. Maging nang pumanaw ang ina ni Wansu, siya ang palihim na nag-asikaso ng libing nito.
Ngunit gaano man karaming beses sinubukan ni Yonggok na bumawi, hindi na siya kailanman binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Wansu. Ngayon, sinusubukan ng kanyang ina na sirain ang reputasyon ni Wansu upang mapalayas ito, dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Matapos iyon, ang pangalawang taong nais harapin ni Yonggok ay hindi ang kanyang asawa, kundi si Abogado Han, ang utak sa likod ng mga kilos ng kanyang ina. Sa pagharap sa pusong lalaking ito, hindi na nag-atubili si Yonggok at diretsong ibinunyag ang dalawang lihim ni Abogado Han. Ang unang lihim, ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi dahil sa atake sa puso habang nasa isang maselang tagpo, gaya ng mga usap-usapan. Sa katunayan, ito ay pakana ni Abogado Han na nagputos sa isang tauhan upang siya ay ipapatay. Ang pangalawang lihim, lahat ng ginagawa ni Abogado Han ay para sa paghahanda ng kanyang sariling anak, ang kapatid sa ama ni Yonggok, upang ito ang magmana ng conglomerate. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Abogado Han na ang tunay niyang banta ay hindi si Wansu, kundi si Yonggok, na kunwari lamang parating walang alam sa lahat ng nangyayari. Ngunit huli na ang lahat dahil pati si Yonggok ay may hangganan. Kapag may nangrahas na saktan ang kanyang asawa, sisiguraduhin niyang magdusa ito, gagawin niyang impyerno ang kanilang buhay. Pinanong ni Yonggok si Abogado Han kung alam ba nito kung bakit labis na pinamumuhian ng kanyang ina ang anak nito. Ito ay dahil kailanman ay hindi niya itinuring si Abogado Han bilang higit pa sa isang alipin. At ang pagsilan sa anak ng isang alipin ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Pagkarinig nito, sinampan ni Abogado Han si Yonggok. Gayunpaman, hindi man lang nagalit si Yonggok. Sa kanilang pamilya, ang pananakit sa kapwa ay itinuturing na pinakakatarahang paraan ng paghihiganti, isang bagay na ginagawa lamang ng mga talunan. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Yonggok. Isiniwalat niyang matagal ng alam ng nakababata niyang kapatid ang tungkol sa sikreto ni Abogado Han o kung bakit labis na pinamumuhian ng kanyang ina ang anak nito. Ito ay dahil kailanman ay hindi niya itinuring si Abogado Han bilang higit pa sa isang alipin. At ang pagsilan sa anak ng isang alipin ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Pagkarinig nito, sinampan ni Abogado Han si Yonggok. Gayunpaman, hindi man lang nagalit si Yonggok. Sa kanilang pamilya, ang pananakit sa kapwa ay itinuturing na pinakakatarahang paraan ng paghihiganti, isang bagay na ginagawa lamang ng mga talunan. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Yonggok. Isiniwalat niyang matagal ng alam ng nakababata niyang kapatid ang tungkol sa sikreto ni Abogado Han at sa relasyon nito sa kanilang ina. Patid nito kung sino ang tunay niyang ama. Ngunit kahit ganoon, itinuring pa rin siya ng kanyang kapatid bilang isang hamak na alipin. Lubhang masaktan si Abogado Han sa mga salitang binitiwan ni Yonggok. Bago umalis, binalaan siya ni Yonggok. Kahit sino pa, si Abogado Han man o ang kanyang anak, kapag muli nilang sinaktan si Wansu, hindi na siya magpapakita ng awa. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang katapusin niya ang dalawa. Matapos harapin ang mga nasa likod ng lahat, nagtungo si Yonggok sa wine cellar. Doon, nakagapos si Doyon. Ipinahayag ni Yonggok na nais niya magkaroon ng patas na laban kay Doyon. Ngunit nang makaalis ang pinuno ng security team, agad niyang itinutok ang baril sa ulo ni Doyon. Diretsahan niyang tinanong kung hanggang saan na ang narating ng relasyon nito kay Wansu. Bilang isang lalaki, hanap na namang lubha siyang nababahala sa ugnayan ng kanyang asawa at ni Doyon. Ngunit sa ekspresyon pa lang ni Doyon, agad na naunawaan ni Yonggok na hindi pa sila lumampas sa lumang hangganan. Sa kabila nito, hindi niya kailanman hahayaan na masaktan si Wansu. Kaya naman ang kanyang susunod na tanong ay tungkol sa tunay na dahilan ng paglapit ni Doyon kay Wansu. Matalino at tapat si Doyon, kaya hindi siya nag-atubiling sabihin ang totoo. Lumapit siya kay Wansu upang maimbestigahan ang taong pumatay sa kanyang kaibigan. Ang taong yun din ang nagtangkang pumatay kay Wansu. Mariin idineklara ni Yonggok na si Wansu ay babae niya. Sinabi niya kay Doyon na ang tanging kailangan nitong gawin ay protektahan siya ng maayos. Biglang lumitaw si Wansu at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yonggok. Sa katotohanan, wala naman talagang balak si Yonggok na patayin si Doyon. Dahil sa kabila ng lahat, ilang beses na mailigtas ni Doyon si Wansu. Ngunit ang lubos na ikinagulat ni Yonggok ay ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Nang tutukan ng baril si Doyon, ang unang naging likas na kilos ni Wansu ay protektahan siya. Doon ay inamin ni Wansu na nagkaroon siya ng damdamin para kay Doyon. Gayunpaman, mariin niyang sinabi na hindi siya mahal ni Doyon. Sa narinig, nakiusap si Yonggok sa kanyang asawa na maging makatwiran. Pinaalalahanan siyang si Doyon ay lumapit lamang sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Daman-daman ni Yonggok ang kawalan ng hustisya sa nangyayari. Ngunit bihira namang maging makatarungan ang pag-ibig. Ang tanging kaaliwan para kay Yonggok ay ang tiniyak ni Wansu sa kanya at kahit kailan ay hindi niya pinagkinalaan na siya ang nasa likod ng pangkang pagpatay sa kanya. Alam niya na kailanman ay hindi siya kayang saktan ng kanyang asawa. Ang munting tiwalang iyon mula kay Wansu ang siyang nagpakupan ng melik ni Yonggok. Ang paniniwala ni Wansu sa kanya ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Ang yakap na kanilang pinagsaluhan matapos ang 5 taong pagkakalayo ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan.
Mayroon na lamang mahigit 2 araw bago ihayag ang huling habilin ng dating chairman. Bago siya pumanaw, lihim siyang pumunta sa ibang bansa upang ipagawa ang testamento na itinakda niyang mabubuksan sa kanyang ika-70 kaarawan kahit siya ay buhay pa o patay na. Habang hinihintay ang pagbasa ng testamento, sinubukan ni Abogado Han ang lahat ng paraan upang makipag-ugnayan sa abogadong gumawa nito. Maging pananakot man o panunubol, lahat ng kanyang pagsisikap ay nabigo dahil nanindigan ng abogado at hindi nagpatinan. Dumating na ang araw ng pagbasa ng testamento. Ang mga unang dumating ay ang bunsong anak ng chairman at ang kanyang asawa na siya rin tunay na anak ni Abogado Han. Kasunod nila ay dumating si Abogado Han kasama ang panganay na anak ng chairman at ang asawa nito. Parang isang anyo ng parusa kay Abogado Han nang biglang magsalita ang abogada sa Ingles. Sinasabing babasahin niya ang buong testamento sa wikang yon. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nangangailangan ng pagsasalin. Agad naman sumagot ang chairman na fluent sa Ingles. Sinasabing nauunawaan ng lahat ng wikang yon kaya hindi na kailangan ng pagsasalin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumipat sa wikang Koreano ang abogada. Ang munting sandali ng pagpapatawa ay agad na naglaho ng isiwalat ang laman ng testament at ito'y nagdulot ng matinding kontrobersya. Una, natuklasan ng isang lihim na mana na may halagang 18 trilyong won. Ang benepisyaryo ng napakalaking yaman na ito ay walang iba kundi ang charity fund na ipinangalan kay Wansu. Ang perang ito ay nakalagak sa UBS Bank sa Switzerland at tanging si Wansu lamang ang maaaring mag-withdraw nito sa pamamagitan ng personal na pagpirma. Makalipas ang ilang sandali, ginantabi ng isang ledger na naglalaman ng lahat ng iligal na pondo na konektado sa kasalukuyang chairman ng conglomerate. Pagkatanggap ng ledger, agad na tumawag si Abogado Han sa pulisya at nagputos sa bodyguard ng chairman na ipapatay ang kapatid ni Wansu. Ngunit ang hindi inaasahan ni Han ay nakuhanan ni Duyon ng video ang buong insidente. Ang babaeng bodyguard ay sinaksak din sa likod ni Duyon. Bagaman nagawa niyang makatakas, nang makabalik si Duyon sa kanyang bahay, agad siyang nagmadaling hanapin ito. Dala pa niya ang isang stun gun. Dahil siya ang personal na bodyguard ng chairman, malinaw na mayroon siyang matibay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit ang sugat sa kanyang likod ay labis na nagpahina sa kanya. Matapos ang dalawang palitan ng suntok, naitulak siya ni Duyon sa isang pinto at pinunit ang kanyang damit upang suriin ang sugat. Nang makumpirma niyang siya na ang assassin, hindi nag-atubili si Duyon na bigyan siya ng isang malakas na hampas sa ulo dahilan upang siya ay mahilo at hindi na makalaban. Samantala, inaresto ng pulisya ang chairman dahil sa kasong pandarambong. Habang nagaganap ito, nakatayo sa gilid si Abogado Han, pilit ay tinatago ang kanyang kasiyahan. Subalit, nangyari ang lahat ng napakabilis. Sa sandaling akala niyang maaari na siyang magdiwang, nakita niyang inaresto rin ng pulisya ang babaeng bodyguard. Nangamba siya na isisi ito sa kanya ang lahat bilang utak ng plano, kaya dali-dali siyang pumunta sa likod bahay at hinukay ang isang metal na kahong nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may isang gintong bar na ginamit ng bunsong anak upang patayin ang dating chairman. Ang gintong bar ay hindi lamang may dugo ng dating chairman, kundi mayroon din mga fingerprint ng anak ng abogado. Agad na dinala ni Abogado Han ang gintong bar sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa chairman. Nang makita siya, iritadong sinabi ng chairman na matagal na siyang naghihintay at tinanong kung bakit siya natagalan. Sa harap ng reklamo ng chairman, hindi sumagot siya ang babaeng bodyguard. Nangamba siya na isisi nito sa kanya ang lahat bilang utak ng plano, kaya dali-dali siyang pumunta sa likod bahay at hinukay ang isang metal na kahong nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay may isang gintong bar na ginamit ng bunsong anak upang patayin ang dating chairman. Ang gintong bar ay hindi lamang may dugo ng dating chairman, kundi mayroon din mga fingerprint ng anak ng abogado. Agad na dinala ni Abogado Han ang gintong bar sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa chairman. Nang makita siya, iritadong sinabi ng chairman na matagal na siyang naghihintay at tinanong kung bakit siya natagalan. Sa harap ng reklamo ng chairman, hindi sumagot si Han. Sa halip, inilapag niya ang gintong bar sa mesa. Walang kahiyang ipinahayag niya na ito ang ebidensyang magpapatunay na ang bunsong anak ang pumatay sa kanyang sariling ama. Kung ayaw ng chairman na makulong ang kanyang anak, kailangan niyang aminin na siya ang nagputos ng pagpatay sa kapatid ni Wansu. Ang ilang pangungusap na iyon ay nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan na nag-iwan sa chairman ng matinding pagkagulat. Doon niya namang napagtanto na ang taong ilang beses na nagtamtang patayin si Wansu ang nagtago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at ang nagplano upang idiin siya at ipakulong ay walang iba kundi si Abogado Han. At sa kabila nito, nagkaanak pa siya para rito. Galit siyang nagtanong kung nabaliw na ba ito. Ngunit kalmadong sumagot si Abogado Han ang isang tanong. Gusto ba niyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon? Gusto ba niyang malaman ng lahat na nagkaanak siya sa isang utusan? Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpabagsak sa chairman. Upang maprotektahan ang kanyang anak at mapanatili ang kanyang damal, sa huli, nagpasya siyang aminin ang krimen ng pagputos ng pagpatay. Kasabay nito, ipinasok ni Yongguk ang asawa ng kanyang nakababatang kapatid sa isang silid. Walang anumang salita, binuksan niya ang dalawang kahadiyero. Sa loob ay maraming dintong bara at mga bono. Sinabi ni Yongguk na ang lahat ng ito ay para sa kanyang hipat. Simple lang ang kanyang layunin, ang makapag-asawa sa isang mayamang pamilya at mamuhay ng maraya. Ngunit sa harap ng napakalaking kayamanang nasa harapan niya, nakaramdam siya ng pagkalito. Ang 100 bilyong won ay ang pera na ipon ni Yongguk sa loob ng maraming taon. Ito ang lahat na meron siya sa kasalukuyan. Sa pagbibigay nito sa kanya, nais lamang ni Yongguk na alagaan niyang mabuti ang kanyang anak. Ipinahiwatig din niya na inaasahan na niya ang panganib. Nang tanungin siya ng kanyang hipag kung hindi ba niya nararamdaman na ito ay hindi makatarungan, inamin ni Yongguk na bagaman labag ito sa kanyang kalooban, ito ang realidad ng sitwasyon.
Kasabay nito, pinipilit ng asawa ng nakababatang kapatid ni Yongguk na makipagdiborsyo ito. Ang dahilan ay hindi lamang dahil inaresto ang ina ng chairman, kundi dahil wala na rin siyang silbi. Ginamit din niya ang pera ng pamilya ng kanyang asawa upang bumili ng malaking bahagi ng mga shares ng kumpanya. Siyempre, hindi rin basta-basta ang nakababatang kapatid ni Yongguk. Binunit niya ang mga papeles ng diborsyo sa harap ng lahat at idineklarang kukunin niya ang mana sa araw na iyon. Pagkasabi nito, nagmaneho siya papunta sa villa. Pagpasok niya sa bahay, inutusan niya ang lahat ng mga lingkod noon. Pagkatapos, bumaba siya sa basement upang kunin ang isang pakangaso na baril. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Abogado Han ang mga lingkod na papaalis. Agad niyang tinawagan ang mayordomo upang malaman na nawawalan na ng kontrol ang kanyang anak. Pagkababa ng telepono, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Si Wansu ay palabas na ng bahay. Nagkataon namang bumaba rin si Yongguk upang kumuha ng alak. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakababatang kapatid ni Yongguk sa kanyang likuran. Paalis na sana si Wansu nang biglang may narinig siyang putok na baril. Sa kabutihang palad, sa dinding lamang tumama ang bala. Eksaktong dumating si Abogado Han sa oras na iyon, ngunit hindi natakot si Yongguk. Naiplano na niya ang lahat upang pagbayarin sina Abogado Han at ang anak nito. Ito rin ang huling bagay na magagawa niya para kay Wansu. Inutusan ni Abogado Han ang kanyang anak na ibigay sa kanya ang baril, ngunit iginiip ng anak na kaya niyang tapusin ito mag-isa. Muling pinilit ni Abogado Han na siya mismo ang bumaril. Dahil dito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yongguk. Alam niya walang awa si Abogado Han at hindi mag-aatubiling kalabitin ang Gatillo. Sa kabilang banda, hindi rin matino ang pag-iisip ng kanyang kapatid. Ayaw ni Yongguk na malagay sa panganib si Wansu. Habang tumatakbo si Wansu papasok ng villa, napulot na ng nakababatang kapatid niya ang baril. Ilang saglit pa, isang putok ng baril ang umalinaw-ngaw, dahilan upang matulala ang lahat. Tinamaan si Yongguk sa kaliwang dibdib at alam niyang hindi na siya makakaligtas. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang tumayo. Nais niyang ang kanyang kapatid mismo ang managot sa kanyang kasalanan. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Wansu kay Yongguk at tinawag ang kanyang pangalan. Ang mapakinggan niyang tawagin siya ng may pagmamahal ay nagdulot ng kaligayahan kay Yongguk. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niya itong marinig matapos nilang mawalan ng anak. Ngunit ito ay isa lamang sandali ng linaw bago ang kamatayan. Matapos humingi ng tawad, hindi na muling nagkamaray si Yongguk. Sa harap ng trahedyang ito, inutusan ni Abogado Han ang kanyang anak na burahin ang mga footage ng surveillance camera at agad na tumakas mula sa villa. Pagkatapos, tinawagan niya ang pulisya at pinunasan ang kanyang mga fingerprints sa baril, umaasang may papasan niya ang kasalanan kay Wansu. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya, natuklasan nilang nakakantado ang date ng villa. Ipinapahiwatig nito na nasa loob pa rin ang anak ni Abogado Han. Pagdating ni Doyon, agad siyang in-inform ni Wansu na ang tunay na may kasalanan ay ang kanyang bayaw. Agad inatasan ng lahat ng tauhan sa villa na hanapin ang anak ni Abogado Han. Ang nakapansin ng kakaibang bagay ay si Doyon dahil ito ang silid ng babaeng bodyguard. Bago siya dinala ng pulisya, naiwan niyang bukas ang kanyang aparador at doon niya nakatago ang anak ni Abogado Han. Sinabi ni Doyon na kailangang mapanatili ang pulbos ng baril sa mga kamay nito. Kaya't hiniling niya sa mga tauhan na dalhan siya ng 2 milyon na supot. Ang ganitong uri ng shotgun, kapag pinaputok, ay naglalabas ng pulbos na dumidikit sa kamay, isang mahalagang ebidensya upang matukoy ang tunay na salarin. Patay sa footage ng surveillance camera sa labas ng villa, nang marinig ang putok ng baril, nakatayo si Wansu sa may pinto at imposible siyang maging may sala. Dahil dito, pinalaya si Wansu habang itinulong naman ang anak ni Abogado Han. Ngunit ang tunay na utak ng lahat, si Abogado Han, ay nanatiling hindi napaparusahan. Walang ebidensyang nag-ugnay sa kanya sa iligal na pondo ng korporasyon o sa pangkang pagpatay kay Wansu. Dagdag pa rito, dahil wala ni isa sa mga tagapagmana ng kumpanya ang maaaring humalili, pinili ng mga shareholders si Abogado Han bilang chairman. Kumarat si Abogado Han kay Doyon at mapanghamong tinanong kung ano ang magagawa niya laban sa kanya. Mabilis naman sumagot si Doyon, hintayin mo lang. Ang dahilan kung bakit tinood siya kakumpiyansa ay dahil matapos pumanaw ang nakatatandang kapatid ni Wansu, nakatanggap siya ng isang USB mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi nitong nagdarama nito ng ebidensya ng pamimiki ng mga dokumento ni Abogado Han. Gayunpaman, hindi ito maaaring gamitin bilang opisyal na ebidensya sa korte. Dahil dito, palihim na pumasok si Doyon sa bahay ni Abogado Han at inilagay ang USB sa kanyang safe, pagkatapos ay inireport ito sa pulisya. Sa kasamaang palad, dahil hindi nila alam ang password, kinailangan ng pulisya na kunin ang buong safe. Kaya kahapon lamang nila ito nabuksan at nakuha ang USB.
Dahil dito, bago pa man may pagdiwang ni Abogado Han ang kanyang bagong posisyon bilang chairman, dumating ang pulisya at inaresto siya dahil sa pamilya ng mga dokumento. Sinimulan din ng mga otoridad ang investigasyon sa kaso ng babaeng bodyguard matapos suwiin ang mga talaan. Mula noon, lahat ng nagkasala ay hinarap ang batas. Gayunpaman, hindi magiging mahaba ang sentensya ni Abogado Han. Samantala, sinamantala ng biyenan ni Wansu ang kanyang pansamantalang paglaya upang bisitahin ang kanyang bunsong anak sa bilangguan. Sinabi niya rito na nakita na niya ang gintong bar at binalaan siyang huwag magtiwala kay Abogado Han. Ipinaliwanag niya ang gintong bar ay tiyak na isang patibong. Dahil dito, agad na naunawaan ng bunsong anak kung paano nalaman ng kanyang ina ang lahat. Ikinuwento ng kanyang ina kung paano siya pinilit at ginipit ni Abogado Han dahilan upang tuluyan na mawala ang tiwala ng bunsong anak sa kanyang sariling ama. Kinabukasan, habang nagpabasa si Abogado Han sa papuran, biglang lumapit sa kanya ang kanyang anak. Bagaman sinakal siya ng sariling anak, nais pa rin itong makumpirma kung totoo ang sinabi ng kanyang ina. Dahil tumagal ang kanilang komprontasyon, dumating ang pulisya sa tamang oras upang paghiwalayin sila. Ngayon, may isang anak na puno ng delik na nakakulong at tiyak na ang mga darating na araw ni Abogado Han ay mapupuno ng paghihirap. Ang tanong na lang ay kung makakaligtas ba siya hanggang sa araw ng kanyang paglaya. Samantala, isinumitan ni Duyo ng kanyang pagbibigliw kay Wansu. Pagkatapos ng lahat, natupad na niya ang layunin ng kanyang pagpunta roon. Bukod pa rito, kahit sa kamatayan ay pinrotektahan pa rin niyong Gok si Wansu. Napagtanto ni Duyo na kailanman ay hindi sila maaaring magkaroon ng hinaharap na magkasama. Dahil dito, naghiwalay silang dalawa ng maayos at walang hinanakit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.